Soy, at sa mga Soy Army ko dyan. Pag-usapan natin this time, ang sistema. Ang sistema na binuo nila ngayon, Soy, sa napansin ko, gusto nila makulong kayo sa 8 to 5. Ano yung 8 to 5? Ito yung araw-araw mo na ginagawa during 8 a.m. hanggang 5 p.m. or 7 a.m. start, di ba? Ito yung shitty job mo na sinusumpa mo at gustong-gusto mo nang alisan pero hindi pwede. Kasi dun mo kinukuha yung pang-araw-araw mo, yung resources mo, yung pambayad mo ng bills, dyan mo kinukuha. Gusto nila, no, na mga oligarch, yung mga malalaking tao pa, gusto nila na makulong ka dyan. Gusto nila maniwala ka na masaya ang buhay na yan at tuwing weekend, day off mo, magiinom ka ng beer, magsasaya ka with your friends, at babalik ka na naman Monday sa shitty job na yan. At mag-iipon ulit, pagdating ng day off, ganun ulit. Pagdating ng leave, mag-out of town, tapos ubos na naman yung pera mo. Pinapaniwala ka nila na ganyan talaga dapat ang buhay. Hindi. Hindi, Soy. Pwede mong gamitin yan, stepping stone para makawala. Pero hindi talaga dapat dyan nagtatapos ang buhay mo. Imagine yourself, Soy, na ginagawa mo yan sa buong buhay mo hanggang sa mag-60 ka, na makakatanggap ka ng pensyon, nakapos pa ultimo pang kain o pang gamot mo, na hindi pa magkakasya, no? Gasinong pensyon, magkano? 10k a month? 15k a month? Let's say kahit 20k a month, maliit pa rin yan. Kapos pa rin yan pag matanda ka na, gasino na lang yan kapag dating ng panahon na yun. Pinapaniwala ka ng sistema na yan talaga ang totoong buhay. Hindi. Hindi. Nire-reward nila kayo na parang aso. Kung papansinin mo, bibigyan kayo ng incentives, rewarding, matutuwa na naman kayo sa dopamine, hahabulin nyo na naman yung reward na yon. Kasi may dopamine ka na naman makukuha pag nakuha mo yung reward na yan sa office. Paulit-ulit lang yan. Walang katapusan yan. Kulungan yan, Soy. Ha? Hindi ko alam kung paano makakalaya sa inyo yung isa-isa, yung bawat isa, dahil magkakaiba kayo ng kakayahan. Magkakaiba kayo ng skills. Magkakaiba kayo ng talent. Magkakaiba kayo kung paano kayo mag-isip. Pero ang alam ko, nagagana sa inyong lahat, unang-una dapat may plano ka. Habang nandiyan ka sa shitty job mo na yan, hindi ka dapat nawawalan ng oras palagi araw-araw sa pag-isip kung paano lumupit yung plano mo. Yan ang number 1. Plano. Tandaan mo, Soy, kung wala kang plano, parang tinanggap mo ng habang buhay yan ang gagawin mo. Kapag nasisante ka dyan, hahanap ka ulit ng ganyang trabaho. 8 oras isang araw. Malas-malasing kami, mandatory OT pa. 12 hours a day. Damn. Sipin mo yun. Tapos bibigyan ka nila ng 700 pesos a day, 1k per day. Tapos magugulat kami, mga ilang tao na kumikita sa labas ng 100k a month. 50k a month, basic. Kahit natutulog, pumapasok yung 50k a month. 600k a month. 6 million a month. Meron. 6 million a month o higit pa. No? Yung pa lang yung nasaksihan ko, 6 million a month meron. Merong mga ganong tao, Soy. At yung mga hindi ko pa nasaksihan, kayang kumita ng 100 million a month. Okay? At isa lang ang papansinin mo doon, hindi 8 to 5 yung ginagawa nila. Marahil mas sobra yung work time nila na ginagawa kumpara sa ginagawa mo, pero hindi katulad ng shitty job mo na yan. Ha? At sila may freedom. Kung kailan nila gusto magbakasyon, makakapagbakasyon sila. Kung kailan nila gusto wag magtrabaho, kaya nilang gawin yun. Dahil yung pera nila, tatakbo yun kahit wala sila. Tinutukoy ko yung may mga passive income. Yun dapat ang hinahabol mo. So number 1, dapat may plano. Ulitin ko, ha. Escape plan para makaalis dyan sa shitty job na yan. Second, execute. Kahit hindi pa sobrang buo yung plano mo, ini-execute mo na talaga dapat yan. Agad-agad. Times 10, yung lesson na matututunan mo along the way kumpara sa ini-imagine mo lang. Yan ang number 1 natutunan ko sa buhay. Pag pinaplano mo, it's good. It's good. You have a plan. Pero pag in-execute mo, much better. Dahil times 10 yung lesson.
Kasi actual na eh. May vision, actual, kinikilusan, nagkakamali, natututo, gumagaling. Paikot-ikot lang yon. Hanggang sa lumalago na yung plan mo na yon, dahil in-execute mo na, nabubuhay na siya ng kusa, hanggang sa magiging turn into passive income, no? Hanggang sa bibitawan mo na yung 8 to 5 na yan, dahil ang liit ng bigay, no? Sabihin na natin 1K per day ka, malaki na nga yan eh. Yung iba, mas maliit pa dyan eh. May mga 450 a day pa nga, may mga 300 a day pa nga eh. Diba? Bibitawan mo na yan ngayon dahil kaya mo na kumita ng tansyahin natin mga 3K per day, 5K per day. Pwede na yan. Makakaalis ka na dyan sa shitty job na yan. Mga ganyan. Pero ito ang wag mong kakalimutan na isa kong natutunan din. Dapat meron kang naipon muna o natabi. Ito yung tinatawag ko na parang emergency cash, no? Ito yung cash na yon na kahit mawalan ka ng resources o cash flow na lang. Cash flow for 6 months or 1 year, o let's say 2 years, kahit mawalan ka ng cash flow ng 2 years, masasalba ko ng emergency cash na yon. Yun yung work ng emergency cash na yon. Ang kagandahan kasi kapag nag-execute ka na ng plan mo, o talagang binitawan mo na yung work mo, no? Nag 100% ka na dun sa escape plan mo, meron kang emergency cash na magbibigay sa'yo ng walang pangamba. Mas madali mag-execute sa'yo, sinasabi ko sa'yo, kapag wala kang pangamba. At yun ang maibibigay na emergency cash na yun. Can you imagine sa sarili mo, kahit 6 months ako hindi magkaroon ng cash flow, may emergency cash ako, panatag na panatag ka. Kaya mong pulbusin yung escape plan na yun at palupitin palalo yung cash flow doon, yung pera doon. Kaliwat kanan na yung stream na pumapasok na pera sa'yo. Gaano kasarap yun. Malilibre mo na yung pamilya mo. Mabibila mo na ng gusto yung airmat mo, yung airpat mo. Matitreat mo na yung kapatid mo. Mabibilan mo na ng gusto mong damit yung sarili mo. Mapapakain mo na ng gusto mong pagkain yung sarili mo. That's it. So again, pinapaniwala kayo ng sistema na 8 to 5 talaga ang buhay natin. Hindi totoo yun. Ang mundo, ang buhay, marami pang pwedeng i-offer bukod dyan. Okay? Una mong hanapin yung kalayaan. Mas marami kang magagawang pera kapag malaya na yung oras mo. Mas maraming time ang pwede mong gamitin. Sinasadya ng sistema na maging lonely ka, stress, malungkot, mainggit sa mga ibang tao na meron sila na wala ka. Sinasadya nila yon, pinapakita nila sa iyo yon araw-araw. Dinidistract ka nila ng mga balitang walang kwenta. Post ng isang influencer na ganito, ganyan, puro chismis, walang kwenta. Sinasadya nilang ipunta doon ng utak mo. Pinapakain nila sa iyo yung feed, finifeed nila sa iyo yung mga information na walang kwenta na yun. Binibigyan ka nila ng mga balitang wala namang kinalaman sa iyo. Issue ng influencer, nag-break up yung isang influencer na ganito, ganyan. Pinapakain nila sa iyo yung walang kakwenta-kwentang bagay na yun na wala namang kinalaman sa buhay mo. Isa pa, hindi naman sila importante sa iyo. Pero pinipilit nila na ma-involve ka nang sa gayon, maubos yung oras mo at hindi ka na mag-isip ng escape plan mo paalis sa 8 to 5 work na yan dahil gustong-gusto ng mga oligarch, na mga malalaking tao yan na nandyan ka lang dahil mapapakinabangan ka nila at ikaw ang susi sa pagyaman nila. Kung lahat kayo na may pare-pares ng pag-iisip ng 8 to 5 na galawan, no? Tuwang-tuwa ang mga malalaking tao sa inyo. Tuwang-tuwa sila sa inyo. So pag-isipan nyo mabuti. Hindi ko alam kung paano ka makaka-escape, pero ang alam ko lang dapat may plano ka at i-execute mo. Doon ka muna sa dalawang yung mag-focus. Mag-aral ka ng skills. Magbasa ka, manood ka ng videos. Knowledge. Araw-araw dapat lagi kang gutom, matuto. Aralin, magkamali, matuto. Yung mga babae, distraction yan sa inyo. Dinidistract kayo ng mga yan. Wala naman kayo may benefit sa mga yan bukod sa mga pechay nila. Sa totoo lang, dinidistract kayo ng mga yan. Saka nyo naintindihin yan kapag kayo ay meron ng character development. O na-develop na yung character nyo, kapag okay na financial nyo, saka nyo naintindihin yung mga taong yan. Sarili muna. Okay? Escape plan, execute.